Lalagay ako ng mga patunog. Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratilis po, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, lakas CMD. Irereklamo si Kiko Pangilinan. At dahil po sa kanyang isip bata na ugali, iyan. Pag-uusapan din po na irereklamo po sa ano na nga committee yun na pinagrereklamuhan dahil sa mga masasamang ugali. Nakalimutan ko. Ethics. Ethics Committee. Yan. Pag-uusapan din po natin na bakit dinalaw ng US Embassy ang ICI. DOJ tinangging mag-state witness si Martin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay, pag-usapan natin itong lakas CMD members mal ethics complaint versus Kiko Barsaga. Members of the Lakas Christian Muslim Democrats are contemplating filing an ethics complaint against Dasmariñas Representative Francisco Barsaga over his unsubstantiated allegations against lawmakers. Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong said Barsaga should instead focus on pushing for legislation that would help not only his district but the entire country. Adjong also denied Barsaga's post that a recent meeting of members of the Lakas CMD at the Manila Golf and Country Club is about later Representative Ferdinand Martin Romualdez serving as a state witness by the Department of Justice, protecting House Majority Leader Sandro Marcos, and supporting President Ferdinand Marcos Jr. in exchange for protecting former Senator Bong Revilla, Representatives J.J. Suarez, Roman Romulo, Adjong, and that Senator Francis Escudero will be implicated by First Lady Lisa Araneta Marcos using the Independent Commission for Infrastructure. Yan po, no? Tinanggi po yan. At sinabi pa ni Adjong na ito ay it's pure nonsense. At dahil dyan, ay siya po ay pinag-iisipan. No? Pinag-iisipan po ng Lakas CMD na ireklamo. Itong si pangalawang reklamo na po to sa Ethics Committee kung matutuloy nito ni Kiko Barsaga. Alam po ninyo, ito po yung mga taong hindi sanay na sa democratic ways of living, no? Ito pong mga tauhan po ni Martin ay sanay na sanay po na oo lang ng oo. Kaya nagugulat po sila dito po sa batang-batang congressman na nagngangalang Kiko Barsaga, nagugulat po sila bakit kontra ng kontra. Alam po ninyo, ganyan po ang demokrasya. Hindi lang kayo sanay dyan sa House of Representatives dahil nasanay po kayo bilang congressman, sunod lang kayo ng sunod. Ngayon pong merong nagpapakita, nakakahiya naman po sa mga nakakatanda. Tawag nga dyan kay Adjong
Young Guns kasama yata yan sa Young Guns kasi laging may presko niya mga Young Guns eh. Young Guns na hindi naman mga bata. Young Guns na feeling nila mga bata pa sila. Pero yun mo, tawagin ng sariling Young Guns. Ang tunay na Young Guns, itong si Lebiste, itong si Kiko Barsaga, yan po yung mga batang-bata. Ang tatanda na. Yung mga Young Guns, parang nagpipilit na mukhang magbata-bataan eh. Okay. Barsaga po, Barsaga. Hindi po Pangilinan. Kung nasabi ko man po Pangilinan, pasensya na po. Okay. At dahil dyan, ay irereklamo naman nila to si Barsaga ng walang katapusang ethics committee. Ganyan po ang democratic ways of governance, no? May kumukontra po. Bakit po ba ayaw ninyong makokontra kayo? Sanay na sanay po ba kayo na oo lang ng oo? Yan yung problema natin dito sa House of Representatives. No? Nasanay po sila na dapat bilang congressman ay lahat sila umuoo lang sa speaker. Pati po kasi, no? Yan ang problema diyan eh. Pati po kasi yung mga minority tinatawag. Alam nyo kayong mga minority, magbitiw na kayo sa pagiging minority kasi ang minority po, dapat kumukontra man lang kayo sa majority. Mas nauna pa kayong magtanggol sa Speaker of the House kaysa kumontra eh. Hindi nyo trabaho yung umayon ng umayon sa majority. Bakit pa kayo luminya sa minority kung lagi naman kayong nakaayon? In fact, sila pa yung pangunahing taga-bira, no? Sila pa yung minority bloc pa po ang pangunahing bumabanat sa mga Duterte na tunay na oposisyon. Mga Duterte po ang tunay na oposisyon. Okay, thank you very much muna kay Ronaldo. Yan. Na nagbigay sa atin ng 10 Saudi Arabian Real. Punta na po tayo rito sa mainit na usapin. Bakit po kaya dinalaw ng US Embassy ang ICI? Ito po, a representative from United States Embassy took time yesterday for a closed-door meeting with members of the Independent Commission for Infrastructure to discuss the committee's crucial work. Alam niyo po, marami dapat nagtatanong dito. No? Akala ko ba kayo po ay independent? Una, di po ba kayo po ay ginawa ng Republika ng Pilipinas? Kayo po ay ginawa ng presidente para po sa Pilipinas. No? Ano pong kinalaman ng US Embassy dyan? Alam niyo po, kailangan sagutin natin yan. No? Bakit dumalaw yung US Embassy? Yung paliwanag muna nila bago yung paliwanag natin. Okay, si Michael Keller, the embassy's acting deputy chief of mission, was personally welcomed by ICI chairperson Andres Reyes Jr. and member Rogelio Singson. Ayan. Keller is the first diplomat to visit the ICI since its formation last month. Ito po ang paliwanag ng mga taga-ICI. As one of the countries of great interest in the Philippines, the US was very much interested in what the ICI would do to address the problem of the flood control projects and other anomalous infrastructure projects. Basically, he wanted to know what we have done, what we will be doing, and what we expect from the ICI. Okay. So, nung tinanong po si Osaka po to ang nagsasalita. Nung tinanong po si Osaka kung nag-offer ba ng assistance ang US Embassy. Diyos ko na.
Independent nga eh. Independent. Ha? Bakit kinakailangan yung tanongin? Tangengot talaga itong mga press na to eh. Independent nga, di ba? Bakit kinakailangan yung tanongin kung magbibigay ng assistance yung US Embassy? Pag nagbigay po ng assistance yung US Embassy, hindi na po independent yan. Okay. So, yan po yung sinabing opisyal, no? Interesado yung US kasi nga, 'di ba? Meron daw silang pinangangalagang interest dito. Dahil alam naman natin marami pong mga negosyo dito sa Pilipinas. Pero sa akin pong palagay, gusto po ng US dahil balitang-balita na po sa buong mundo. In fact, yung US State Department ay nagpahayag na po ng malaganap na korupsyon sa Pilipinas, no? At yung tinukoy nga yung customs bilang numero unong corrupt agency ng Pilipinas. Malawak, ganun din po. Sinabi rin po ng isang survey ng Pulse Asia na 97% halos lahat ng Pilipino, no? Halos lahat po ng Pilipino ay naniniwala na malaganap ang korupsyon. Ngayon, bakit po parang nakikialam na yung US? Bakit po parang kumbaga interesado sila na malaman kung ano yung ginagawa ng ICI? Kasi po, create yung Independent Commission for Infrastructure para po malutas itong sinasabi. Yun ang sabi nila, makatulong sa paglutas nitong sinasabing malawakang korupsyon na to. Pero so far, matapos po ang napakabagal na pag-iimbestiga, ay wala pa rin pong napapakulong. Buhat po nung sinabi ni Pangulong Marcos, yung mahiya naman kayo, yung hahabulin yung mga corrupt officials, wala pa rin po ni isang corrupt officials. Wala pa rin po ni isang corrupt ang nakukulong, ang nananagot. Wala pa rin po ni 5 ang nababawi. So sa napakatagal na ito, ay nakikita natin na yung ICI isa pang pangpatagal, no? Isa pa po to sa nagpapatagal ng pagbibigay ng hustisya laban sa mga magnanakaw sa gobyerno. Isa pong pandidelay pa ito. Okay, bakit po concern ng United States? Thank you very much muna dito kay Margie Sablan. Pangkafe from San Diego. Maraming salamat sa iyo, Margie Sablan. Okay. Bakit po sila may pakialam? Tandaan nyo po, ang United States of America, may pakialam po yan sa buong mundo dahil siya po ay yung pinalalabas niya po na siya po yung pangunahing tagapagtanggol ng demokrasya. Di ba? Siya po ang pangunahing anong tawag doon? Pinakamalinis na bansa. Gusto niya ng kaayusan sa buong mundo. World order. At isa pa po, ayaw niya man at sa hindi, puwersado po siya na gawing na ipagpatuloy yung alyansa sa Pilipinas dahil yung alyansa po ay yung Pilipinas po ang very willing magpakatuta sa United States laban sa China. Ibig sabihin po, nagpo-project po yung US na siya po ang tagapagtanggol ng matutuwid. At pinalalabas niya po, battle po ito ng propaganda eh. Sa pagitan po, may bago na pong kalaban yung US, hindi na po yung Russia eh. China na po eh. Sa pagitan po ng China at ng United States of America, lahat po ng uri ng labanan, no? Pakalakasan ng armas,
pa-impluwensyahan na yung impluwensya nila sa mga bansa. Lahat po yan. At ang pinakamatindi nilang labanan, yung labanan nila ng China sa propaganda. Okay. Hindi man natin gusto, tayo po ay matatawag, lalo na po sa panahon, kasi maganda na po sana yung panahon ni Tatay Digong, ang foreign policy natin ay friends to all, enemies to none na. Pero nung si BBM po yung bumalik, ay balik po tayo sa pagiging numero unong tuta ng Amerika dito sa Asia Pasipiko, no? Talaga naman po na tayo po talaga yung pangunahin. In fact, halos pinutol na natin ang magandang ugnayan natin sa China. Hindi naman formal, no? Pero sa kasalukuyan po ay hindi po maganda ang ating diplomatic relationship. May lamat po buhat po nang umupo si Pangulong Marcos dito po sa China. Okay. Lahat po ng uri ng battle, meron po silang paligsahan ng China. In terms of economics, nakita nyo naman yung economic war nila, yung tinatawag ni Donald Trump na yung tariff war, 'di ba? Pinakamalaki pong tariff na sinasampa niya laban po sa China. At kasama po, no, ito pong propaganda war against China. So talagang ngayon, anong papel dyan ng Pilipinas, Badong? Ang dami mo nang sinabi na sa pagitan pala ng China at ng US yung sinasabi mo. Thank you very much. Halikpet talaga ang BBM government sa mga kaya nadidiktahan na naman tayo. Maganda na, Shinhari, thank you very much sa $5. O yan, taga-US pa yan si Shinhari. Wala naman pong problema makipagkaibigan po sa US. Ako po, hindi po ako sang-ayon na makipagtalo tayo sa US. In fact, si Tatay Digong, kaibigan naman natin eh. Kaya lang, dapat kaibiganin natin din ang lahat. Diba? Huwag tayong yung kumatig dito po sa pagitan ng China at saka ng US sa kanila pong labanan, economically, politically, pati po sa propaganda, kamping-kampi po tayo sa US eh. O, di po ba? Pwede naman tayong maging neutral. Pwede naman nating sabihin sa US, teka muna, US, kaibigan rin namin yung China eh. Di ba? Pero may maganda na solusyon dyan si BP Sara. Yung mga problema sa West Philippine Sea, iwan yan sa West Philippine Sea. Pero yung Pilipinas at saka China, dapat diplomatic yung pakikipagrelasyon. Hindi po mga militar yung nakikipag-ugnayan sa China, kundi yung ating pong mga foreign affairs, yung ating pong mga diplomats. Kaya nga sila diplomats eh. Para diplomatic ang relationship. Dito po, lahat po ng relasyon natin, tinodo natin sa West Philippine Sea. Tayo lang po ang tanging bansa na wala naman na very visible na conflict pagdating po sa teritoryo sa China. Pero halos gibain natin lahat ng diplomatic relationship natin sa China dahil dyan sa mga katubigan dyan sa West Philippine Sea ang tawag natin. Dati ang tawag, pero pag si BBM ang nagsalita sa international community, ang sinasabi niya rin, South China Sea. Yung mismong presidente nga natin, South China Sea ang tawag dyan eh. Kasi hindi naman po kilala West Philippine Sea internationally. Baka malito pa si Donald Trump pag sinabing, what Philippine Sea are you talking about? Di ba? Pero pag sinabing South China Sea, alam po na yun yung lugar na yun. Okay. Yung dispute yung territorial dispute natin, dapat ipagtanggol natin yung teritoryo natin sa West Philippine Sea. Kung binomba tayo ng, etong problema pinagtatanggol natin sa Tokyo. Actually, wala tayong pinagtatanggol eh. Yung ibang bansa, paano nila pinagtatanggol?
Pag sila po ay binobombet ng water cannon, binobombet din nila. Indonesia, tinitira rin nila ng water cannon. Hinahabol din nila yung mga Coast Guard ng China. Sa atin, hindi na nga natin ginagawa yun. Panay-paawa lang tayo. Ilang beses na tayong binobomba ng water cannon, gumanti ba tayo? Hindi tayo gumaganti, di ba? Oh. Pero, pati economic ties natin sa China, pinuputol natin. Eh yung Indonesia at Vietnam, gumaganti yan. Nakikipagbombeta ng tubig yan sa China. Pero tuloy-tuloy ang kanilang economic diplomacy, yung economic relation nila. Pwede ba yun, Badong? Makipagbombetan ka ng tubig? Pwede naman, tubig lang yan eh. Ipagtanggol mo yung teritoryo mo dahil teritoryo mo yan. Habulin mo rin yung mga yung mga Chinese Coast Guard. Bombitin mo rin ang tubig. Katulad ng ginagawa ng Indonesia, ng Vietnam. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa sa economic ties nila with China. Eh tayong hindi nakikipagbombeta ng tubig, nagmamakaawa tayo sa buong mundo. O eto, binobomba na naman kami ng tubig. Kawawang-kawawa naman kami. O tayo pa yung nagputol ng economic ties natin. Okay. Kaya maganda po na maging presidente si BP Sara dahil alam niya na dapat nating ipagtanggol yung arbitral award. Pero alam din niya na hiwalay, dapat na nag-uusap tungkol dyan yung mga DFA, hindi po yung military. Okay. Ngayon po, hindi ko po sinasabing makipagkagalit tayo. Kaibigan, si Trump nga tsaka si Tatay Digong, magkaibigan eh. Kayo naman, no? Kaibigan po natin yung US. Kaibigan din dapat natin yung China. Kasi nauna pa natin kaibigan yung China eh. Wala pa po yung mga Kastila, kaibigan na natin yung mga Inchik eh. Narito na sila. In fact, ang mga pinakamayayaman dito, may mga dugong Inchik eh. Galit na galit kayo sa mga Inchik. Palayasin nyo nga sila Henry C. Yung mga anak ni Henry C. Palayasin nyo nga si Gokong Wei. Palayasin nyo nga si Ramon Ang. O lahat ng mayayaman na yan, may dugong Inchik yan eh. Okay, sa madaling salita mga kapatid, mayroon talagang bond between Pilipinas at saka US. Ngayon, lalo na ngayon sa panahon ni BBM, pinapakita po sa buong mundo na kaalyado tayo na US pagdating po rito sa tayo yung kumbaga first liner. US. Tanong lang, baka yung iniisip nyo yung mga Pilipino nung panahon ng Korean War, yung Pilipino nung panahon ng World War II, na very willing na ipagtanggol kayo. In fact, yung World War II, laban na US yan, laban sa Japan eh. Inako natin. Korean War, imagine niyo nakilahok tayo, wala sa Pilipinas, lumusob tayo sa Korea, para ipagtanggol yung mga Amerikano. O baka iniisip nila, ganun pa rin ang pananaw ng mga Pilipino. Ang point ko lang, bakit nakikialam ang US Embassy sa ICI? Natural, kaalyado nila tayo eh. Diba? At lantad na lantad yung pagiging kaalyado ng Pilipinas. Eh di matatalo sila sa propaganda war laban sa China kung makikita ng buong mundo, ano ba naman tong US na to? Akala ko ba anti-corruption yan? Bakit yung kaalyado niya sa Asia, yung numero 1 niyang tagasunod sa Asia, yung Pilipinas, bakit hindi niya mapigilan yung corruption? Tandaan po ninyo,
yung US po, hindi po yan nagkukunwari na kunwari kaibigan. Alam po ng buong mundo na siya po ang siga at gusto niya ipakita sa mundo na ako, lahat ng kaalyado ko susunod sa akin yan pag sinabi kong walang korupsyon kayo. O yun po yun eh. Anti-corruption si Donald Trump eh. Anti-drugs din. O. Kaya didiinan kayo. Ibig sabihin, pag pinanatili, pag walang ginawa ang US at patuloy lang yung mga corrupt officials natin, lalabas na kahihiya yung United States of America. Dahil yung numero 1 nilang kaalyado ay napaka-corrupt na bansa. So sinilip ngayon yung ICI. Kasi nabalitaan niya, putya kalukuhan na yata ginagawa ng mga to. Saan ka nakakita na yung pangunahing suspect, sa pananaw ng lahat ng tao, wag na tayo magbulahan. Yung 97% ng mga Pilipino nagsasabi na laganap ang korupsyon. Yang mga Pilipino na yan, tanungin mo isa-isa. Sino ang utak ng korupsyon? Sasabihin nila, si Martin Romualdez. Kasi yan yung nakita natin na live eh. Yan yung nakita natin na sinabi ng dating ex-marine na si Gutesa na pinagdalhan niya ng mali-maletang pera. Si Romualdez, pinakamalaking share. So, ibig sabihin, pag pinakamalaki yung share mo sa mga hatian ng kwarta, ikaw malamang yung utak niyan. Ikaw ang may pinakamalaking pakinabang. Nasaksihan natin yan, hindi po yan na kwento-kwento. Naka-live po yan. Tapos, yan pa isang pinagtataka. Naka-live lahat, tapos yung ICI hindi nila live. Tignan nga, silipin mo nga, inutusan po yan ng State Department, silipin mo kung anong ginagawa sa ICI. Mukhang pinagtatakpan na si Romualdez ng ICI niyan. O kaya kayo sinilip. Hindi po gusto lang makialam, dati na po tayong pinakikialaman niya. Bago po ba yan? Hindi po. Eto po, this time, dati po palihim. Yung pakikialam niya na mga yan, uutusan niya, eto dinirekta na eh, pinuntahan ni ICI eh. Pagpapakita po yan na hindi nila ito tolerate yung ginagawa ng gobyernong ito na babaliwalain lang yung korupsyon. O kita mo, nagkukumahog sila ngayon. Saan ka nakakita? Ang laki-laki ng korupsyon. Yung DPWH, ang sinunod yung ombudsman. Ano ba yung sabi ng ombudsman? Alam po ng US yan. Ang ombudsman, tao ni Marcos. Si Martin Romualdez na napabalitang may pinakamalaking porsyento ay pinsan ni Marcos. Tapos, sa dami ng problema ng Pilipinas sa korupsyon, sa pagnanakaw, ano ang iimbestigahan ng ombudsman? Parmali. May kinalaman ba yung parmali sa ninakaw dyan sa flood control project? Malamang wala. Tapos ano pa? Yung si Bongo, ugnayan, pinoproteksyonan daw ng mga diskaya si Bongo. Tanong, may kinalaman ba si Bongo? Narinig nyo ba yung pangalan ni Bongo na binigyan ng mali-maletang pera? Narinig nyo ba si Bongo na tinuro kahit na sinong witness? Ang dami nating napanood na witness. May nagsabi po ba na si Bongo po, yung Senate President, sinabi na tumanggap ng pera eh. Hindi natakot eh. Senate President. Huwag nyo sabihing natatakot kay Bongo. Kaya hindi mabanggit. Kaya hindi nababanggit si Bongo dahil wala pong issue. O ngayon, nung dumalaw po yung ICI, hindi ko sinasabing may kinalaman to. Nung dumalaw po yung US Embassy sa ICI, bigla ngayon naglabas. Ito po, basahin po natin. DOJ press briefer. The Department of Justice formally denies reports that former Speaker
of the House of Representatives, Martin Romualdez, is currently being considered a state witness. There is no factual or legal basis for this information. We clarify that to be considered a state witness, an applicant must be filed with the DOJ through witness protection security benefits. This application, like others, will have to be evaluated first to ascertain whether or not the applicant qualifies as a state witness. As of date, former Speaker Martin Romualdez has not filed application for a state witness with the DOJ. The DOJ assures the public that all investigations will be done swiftly and fairly. No one will be spared. If the evidence so warrants, the department will go where the evidence leads us. Yan, etc., etc. So, ang ibig sabihin, ang tagal na po na binabakbakan natin. Ilang araw na po na binabakbakan yung pagiging state witness. Bakit ngayon lang kayo naglabas? May kinalaman ba yan sa pagdalaw ng US Embassy sa ICI? 'Di ba? Pero baka sabihin nyo naman, inimbento lang natin yan. Sa atin ba galing yan? Sa atin ba galing na si Romualdez ay pwedeng gawing state witness? Kay Anticler galing. Kay Anticler ko narinig yan eh. Diba? Eto po palita po to, si Claire po nagpapakalat niyan. Una ko nakita yan sa Philippine Star. Hinahanap ko yung Philippine Star na binalita yan ni Claire Castro na maaari daw Martin Romualdez as state witness. Use si Claire Castro, the decision on whether Martin Romualdez can become a state witness is up to DOJ. Kailan sinabi yan ni Claire Castro? 3 days ago. Bakit ngayon lang kayo nag-react? Alam ko yung ginawa ninyo. Pinapatampok nyo, hindi nyo sinasabi na ilalagay nyo na state witness. Tinitignan nyo yung reaction ng mga tao. Wala kayong pakialam. Or, pwede rin naman na ginawa nyo yan para yan na lang ang pag-usapan. Wag na yung mga ninakaw, wag na yung mga tinabing pera. Ibig sabihin, ginagalit nyo yung tao as form of distraction, as form of ililihis nyo na naman sa katotohanan. Simple lang naman, may mga magnanakaw ayaw nyong hanapin. Wala ba nagtuturo sa mga magnanakaw? Sangkatutak, ayaw nyo lang kilalanin. Ang dami na banggit na congressman ni Diskaya, may pinatawag ba kayo kahit isa? Meron. Yung wala dito. Pinatawag nyo yung wala dito. Nasaan? Naroon sa kung saang lupalop na bansa. Huwag nyo pong sabihin, huwag nyo pong sabihin na walang kinalaman dyan ang pagdalaw ng US Embassy. Kaya si Martin, naku, mahirapan ka ng iligtas ng pinsan mo. Mamimili yung pinsan mo. Marami na tayong karanasan. May karanasan na po tayo dyan sa US Embassy. Sa karanasan din ng tatay ni BBM. Na pag binitawan ka na ng US, marami po, eto sabihin na natin, marami po dyan sa military natin, nakasalalay po sa US, mga utak US po yung mga yan. No? Marami po dyan, sampalataya sa US. Kaya yung kinakailangan ni Marcos dito, magtimbang-timbang siya. Kasi yung US papayag na yung kaalyado niya ay punong-puno ng corruption. Di pagtatawanan lang siya ng kalaban niya sa propaganda. Propaganda war, economic war, arms race,
Yan po ang nangyayari sa US at China. Ang dali siyang batuhin ng China na yung kaalyado niyang bansa dito ay pinamumunuan o hindi mapigil o punong-puno ng korupsyon ang bansang Pilipinas. Oh, papayag ba ang US na yung kaalyado niya, lahat ng pinakikialaman niya yung mga corrupt officials? Oh, hindi yung mga lantad na corrupt officials, ginagawa yan ng US na sa iba't ibang bansa. Ito po ay lihim na lantad na lihim to. Na may papel ang US sa mga kudita dyan sa mga bansa na corrupt masyado yung opisyales. Para mapanatili ng US yung imahe niya na siya ay tagapagtanggol ng demokrasya. Tagapagtanggol ng mga matutuwid na tao. Kung tagapagtanggol siya ng matutuwid na tao, bakit yung numero 1 niyang tuta sa Asia, wag tuta, numero 1 niyang tagasunod dito sa Asia na Pilipinas ay punong-puno ng korupsyon? Kaya yan, bibitawan ba ni BBM ang kanyang pinsan? Or sama-sama na sila? Bahala kayo sa buhay. Samantala, si BP Sara nanggagalaiti na naman itong mga to dahil nakita na naman na dumalaw sa Central, Iglesia ni Cristo Central Office. Iyakan na naman. Gamitin na natin yung iyakan na naman kayo. Hindi nyo na maitatatwa yan. Huwag nyo sabihin na walang power yung grupo na yan. Hindi lang naniniwala sa BP Sara sa narally ang willing to wait si BP Sara willing to wait. Ang ginagawa ni BP Sara, hindi siya mahilig yung yung matyaga. Ikot ng ikot. Alam din ni BP Sara na iniimbestigahan yung mga iniikutan niya. Tinatanong yung mga opisyal, anong ginawa ni Sara Duterte dyan sa lugar nyo? Gaano katagal dyan? Sino-sino yung mga kinausap? Threaten din sila maganda rin yung ginagawa ni BP Sara. Hinahayaan niya lang magpahayag. Hindi siya nakikialam kasi marami po nagtatanong bakit hindi natin nakikita sa rally si BP Sara? Iba po yung diskarte ni BP Sara Hindi niya po kinukundina yung pagrarally. Okay yan. Sabi niya nga, yan po ay pamamahayag. Yan po ay ginagarantihan. Yung pamamahayag na yan ay ginagarantihan. Ng ating saligang batas, yung malayang pamamahayag. At ang isa pong malayang pamamahayag ay pwedeng idaan sa pagrarally. Pero habang nagrarally po, si BP Sara ikot ng ikot sa buong Pilipinas, forming alliances with local leaders. Hindi nyo napupunayan dahil sira lang kayo ng sira. Habang sinisiraan ninyo si BP Sara, narito yung mga tapat na tagapaglingkod na hindi bayaran. Diyan kayo talo. Diyan kayo talo ni BP Sara. May mga nagtatanggol sa mga Duterte. Lahat na nagtatanggol na vlogger sa mga Duterte, panay mga walang bayad. Kayo, bayaran na nagtatanggol sa inyo. Subukan nyo wag bayaran. Subukan nyo wag bayaran yung mga tagapagtanggol nyo. Ewan ko lang kung saan kayo dadamputin. Yan pa mga unang titira sa inyo. Kay BP Sara, ikot siya ng ikot. Nagpo-form ng mga alliance with local officials. Para pagdating po ng 2028, kasado na. Kasado na yung BP Sara presidency. Grabe po, ang approval rating ni BP Sara, 94% sa Mindanao. Walang